Yun, magandang araw sa inyo lahat mga pisan. Kamusta kayo, no? So, meron tayong panibagong kaalaman na i-share sa ating mga katropa dyan. Mga ka-C200, ka-GPR 250, or kahit ano pang mga motor yan. Applicable tong ating video para dyan, no? So, ang topic natin ngayon yung diskarte sa paglalagay ng cellphone holder. Ano ba yung mga dapat nating alamin bago tayo bumili ng cellphone holder? So yan yung pag-uusapan natin dito sa ating video. Kaya tumutok lang kayo. Ayun, so bago tayo magsimula pag-usapan muna natin yung mga klase ng cellphone holder. Yan. Kasi yun yung dapat nating alamin. Una pa lang. So ito yung unang klase. Yan. Yan yung clamp type. Yan yung kinakabit lang sa handlebar. Yan. Basta may space yung handlebar nyo, pwede nyo ikabit yan, no? Yan. Tapos ito yung pangalawang type. Yan yung side mirror type. Basta may kabitan ng side mirror yung inyong handle or yung inyong lever, pwede nyo itong ikabit. Yan. At bukod dyan, may iba-ibang klase ng cellphone holder, no? Merong ganito na fix yung pinaka-stem or arm niya hindi mo maigagalaw. Pero yung pinakakabitan ng cellphone pwede mong iikot ng 360. Yan. Yan yung mga kadalasang nakikita ko sa mga tropa nating delivery rider. Yan yung mga nakakabit sa kanila. Yan. So ito yung pangalawa. Ito naman yung na-adjust yung kanyang arm or yung stem. Yan yung nakakabit sa aking GPR 250. Yan. So meron niyang adjustan. So luluwagan nyo lang yan tapos pwede mo nang iikot kung saan mo gustong ipwesto yung pinaka cellphone holder. Yan. So ito naman yung pangatlo. Ito yung walang adjustan or wala siyang higpitan pero nabibend dyan. Nag-i-stay siya dun sa pwesto na gusto mong paglagyan ng yung cellphone holder. Yan. Tapos nauuso na rin ngayon yung mga cellphone holder na may kasamang charger. May integrated na or built-in na charger na. Meron pa nga, nakita ko, naka-magnetic charging pa. Yan. Yun. Yan. So, ano ba yung dapat nating i-consider pa, no? So, syempre, yung pagpepestuhan. Kailangan ba natin ng bracket, no? So, papakita ko sa inyo yung mga klase ng bracket na kakailanganin nyo, if ever. Depende sa pagpepestuhan nyo ng side mirror, or ng cellphone holder. So, meron tayong ganito. Ayan. Ito yung side mirror bracket, no? Ayan. Tapos meron ding tayong ganito. Yan. So pwede ito sa clamp type na cellphone holder at pwede rin to sa side mirror type na cellphone holder. So kung gusto mong nasa gitna nakapwesto yung cellphone holder, so dito mo lang ika-clamp, no? Or itutornilyo. Kung ang gamit mo yung cellphone holder na side mirror type, so dito mo lang siya itutornilyo. Ayan, no? Ayan. So yan yung mga bracket maaaring kailanganin mo. Depende sa paglalagyan mo ng yung cellphone holder. So papakita ko sa inyo kung saan to nilalagay. Yan, kung paano yung forma niya. Tara. Okay, so ito na, no? So ito yung ating handlebar. So kung mapapansin nyo, ang aking lever ay hindi na stock, no? So naka-Brembo na yan, magkabila. Ayan, no?
Yan. Tapos ito yung aking cellphone holder. So ito yung cellphone holder na na-adjust. So ito. Yan. Luluwagan lang natin, tapos pwede mo iikot yan dito. Kung gusto mo siyang ilagay pa ganito or pa ganyan. So depende, no? Depende sa kung saan kayo komportableng tumingin ng inyong cellphone. Yan. So, again, yung ating stock na lever meron ng kabitan ng side mirror, no? So, pwede nyo ikabit yan or pwede nyo ikabit yung ating cellphone holder doon sa kabitan ng side mirror sa mga stock na lever natin. So, since aftermarket na tong aking lever, so bumili ako ng yun nga, yung ating side mirror bracket. Yan. Yung katulad nito. So may nakakabit na sa akin, no? Na kulay itim naman. Ayan, magkabila. So dyan ko kinabit yung aking cellphone holder. Sa kabila naman, ay doon nakakabit itong ating switch ng mini driving light. Yan, saka yung baso ng ating brake fluid. Yan. So, yun nga, kung gusto mo sa gitna, nakapwesto yung iyong cellphone holder, so kakailanganin nyo nito. Pero, kailangan nyo ring magkabit nito, no? Kasi nga, isa lang yung kabitan ng side mirror doon sa ating stock na lever. So, kakailanganin nyo nito. Saka, yung stock na lever natin, hindi nyo maiikot, no? Kasi kailangan kasi to, no? Naka-slant na ganun. Yun ang pinaka-komportabling angulo para sa ating mga lever. Kailangan na pababa siya. Para dito sa bracket na to, kailangan natin naka-align siya dito sa ating pinaka-handlebar. Yan. Bababa ko lang to, no? Para makita nyo. Yan. So, ganito magiging forma niya. Once na nakakabit na yung inyong side mirror bracket na dalawa sa magkabila, so ganito yung magiging forma niya. Okay? Yan. Kailangan diretso siya, no? Hindi nakababang ganun. Kailangan kung ano yung angulo nitong ating handlebar, ganoon din dapat yung angulo ng ating bracket. Yan. Hindi pwede siyang nakaganon. Yan. Kailangan diretso. Yan. Ang kagandahan na mayroong meron tayong ganitong klase ng bracket, pwede nyo siyang iliko-liko ng ganun or iikot-ikot. Yan. Hindi kagaya na kapag ikakabit nyo siya dito sa stock na lever natin, naka-slant siya, no? Medyo off tignan. Yan. So, saan ba natin pwedeng ikapit, no? Yung ating mga cellphone holder. So, unang-una dito sa ating handlebar. Basta may space dyan, may pwedeng paglagyan. So, yan. Goods yan. Tapos, meron din dito. Yan. Tatanggalin nyo lang yung tornilyo na to. Yan, depende kung saan yung gusto. Pili na lang kayo dyan sa dalawa. Yan, pwede nyo ikabit yung inyong side mirror type. So, tanggalin nyo lang yung tornilyo, kabit nyo yung side mirror type nyo na cellphone charger. Yan. Pwede rin dito sa kabila. Yan, basta may space lang, no? Yan, mahalaga may space na pagkakabitan. Kung wala tayong magagawa doon, no? Yun. So, yun yung mga option at mga kailangan nyo sa pagkakabit ng ating cellphone holder.
So yun mga peace, no? Ganun yung diskarte sa pagkakabit ng cellphone holder sa ating mga motor. Hindi lang sa DPR or sa C200, sa lahat ng klase ng motor applicable to, no? So yan, lagi lang nating aalamin, no? Kung anong klaseng cellphone holder yung nababagay sa trip natin. At ano ba yung mga bracket na kakailanganin natin depende sa pagpepwestuhan ng ating mga cellphone holder. Yan. So lagi nyo yung tatandaan yan para hindi masayang yung pinaghirapan nating pera. Yun. So shoutout nga pala, no, kay Dong March TV. Yan. Salamat sa suporta mo, idol. At gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng nanonood at nagtitiwala sa channel natin. Yan. Maraming salamat sa inyo. Shoutout sa inyong lahat. Yun. So, bago tayo magtapos, gusto ko lang humingi ng like, share, saka subscribe, no? Para lalo tayong ma-motivate na gumawa ng mga ganitong klaseng video. Tapos, huwag niyong kakalimutang i-hit yung notification bell para lagi kayong updated. Yan. So, yan. Mahaba-haba yung ating bakasyon. Marami tayong oras mag-rides. So, mag-iingat kayo lagi at chill lang sa kalsada para iwas sa gulo, no? So, yun lang mga pisan. At hintayin ko kayo sa aking next video. Peace out.